screenshot of his message circulating on social media earlier on Friday showed that the Colonel Audi Mangao said he was withdrawing support for the Commander-in-Chief, stressing, sobra na, tama na, enough is enough. The Filipino people are worth fighting for. Ayan mga kareaksyon, it is unclear where and when the supposed message was made. Major General Michael Loico said Mangao was commander of the training support group under his supervision and was on New Year's break status. My command has exerted all effort to reach out to him, but as so far been unsuccessful. Loico said, we are still reaching out to Colonel Mangao so that we may extend to him emotional support. It is still my responsibility. Mga ka-reaction, wala na. Pati po itong mga kernel ng Philippine Army, mga ka-reaction, ay umalis na po. Umalis na po at inatras na po nila ang kanilang pagsuporta kay Bongbong Marcos. At itong si Boying Remula, mga ka-reaction, buhay na buhay. Ipapahanap daw po ni Boying ang nagkalat na siya po ay tinakbo sa ospital na ICU, natubo kung ano naman ang kinakalat nila. Ipapahanap daw ni Boying Remula at sasabihin sa kanya, buhay siya. Oh, eto na po mga ka-reaction. I think I'm okay. I work out every day. I sleep early. I wake up early. So, well, siyempre, ano yan eh. Idle minds are devil's workshop. Naku po. Natin magagawa kasi naghahanap sila ng i-istoryahin. Tingin ko naman okay naman ako. Tingin daw po niya okay naman siya. Nakikita naman namin okay ka, Brad. Sa lahat po ng nagpapakalat na si Boying Remula ay pumanaw na tinakbo sa ospital kung ano naman ito, buhay na buhay po si Boying Remula. Huwag po kayong mag-alala. Tanong dyan, sino mauna sa kalang dalaw ni Abante? Hindi po natin alam, ha? Hindi natin alam. Sa mga nagpapakalat na yun, Hindi nga, pinapaimbestigahan ko yan. Oo, pinapaimbestigahan ko yan. Kasi, pinapaimbestigahan daw po niya. Sabihin mo lang naman, buhay ako, huwag kayong mag-alala. Ganun lang. Di ba, wala akong sakit. Okay lang ako, hindi ako nag-oxygen. Ganun. we've reached the limit of cyber libel already. Yun. Tignan natin kung saan pupunta. Pinapaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into this allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. And sometime, you really have to extract justice from people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lang yan pag hindi yan nasa mata. Nasasaktan yata si Boying dahil marami-raming Pilipino na gusto ka ng pumanaw. Sana mabuhay ka pa ng 2,000 taon, Boying. Huwag kang mag-alala, okay lang yan. Ikaw nasa ombudsman, okay lang yan. Wala kang sakit. Malusog ka, nag-golf ka, bang kumakain ng sinigang, okay lang yun. Okay lang, wag no problem. Mga kababayan, buhay na buhay si Boying. Di ba, wala namang masama kung tinakbo ka sa ospital. Wala namang masama kung ikaw ay pumanaw. Walang masama doon. Alam mo kung anong masama, Boying, yung magnakaw na magnakaw, ang mga tiwali sa gobyerno at maraming mga inosenteng namamatay sa baha. Maraming turugis na sa daan. At yung mismong presidente, Boying, istubig daw, istubig. Masakit daw yung kanyang puwet. Nako, Boying. Hindi na amat siya. Okay. Okay. Okay na daw, sabi ni Boying. Mga karyaso, buhay na buhay po si Boying. Huwag niyo ipagkalat na si Boying ay pumanaw na. Buhay na buhay, nakita po ninyo. Kumikikik pa, maano pa, tumatadyak pa si Boying. Sana Boying, maging malusog ka. Kailangan ka namin sa ating lipunan. Kailangan naman katulad mo. Yung anak mo, di ba? Di ba, okay lang yun. Huwag natin pag-usapan yung anak mo. Alright, reaction, TV Basic Public reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Madaling po ninyo, Boying Remula, buhay na buhay. Yan ang sinasabi ko sa mga fake news eh. Boying Remula, buhay na buhay po mga kareaksyon. Hindi po siya double, hindi po siya triple. Kumbaga mga kareaksyon, siya po ang original na Boying Remula. Nako, ito magsasalita po yung original na Boying Remula. Nako po mga kareaksyon, buhay na buhay. Ngayon po, pinapahanap po ni Boying Remula lahat ng mga unang nagpakalat na siya po ay pumanaw na hospital. Nako po. Sino kaya ang nagpakalat na si Boying Remula? O baka naman yung nagpakalat na yun talagang gusto nang matsugi itong si Boying Remula, no? Mga ka-reaction, bago po tayo magsimula sa ating reaction video na ito, mga ka-reaction ng channel na ito ay supporter po ni BP Sara Duterte, supporter ng mga Duterte, supporter ng PDP Laban, at supporter po mga ka-reaction ni Senator Vice President Rodante Marcoleta, mga ka-reaction. Kaya naman mga ka-reaction, kung ikaw ay nais mong maging presidente, pangulo at vice presidente si Marcoleta, ay kung hindi
ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na dahil kailangan ng channel na ito ang mga subscriber, the supporter ni BP Sara Duterte at ni Marcoleta para po lalo pong ikalat ng ating tinatawag na algorithm ng YouTube ang ating mga video. Sa pag-subscribe ninyo, sa pag-like ninyo, isa po yung pagpapagitan ng suporta sa ating Vice Presidente at kay Senador Rodante Marcoleta. Ito na po pagyapo natin. Ito na. Huwag natin patagalin. Pinapahanap na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang na-ospital siya. Nako po, pinapahanap na po ni Boying Remulla. Ang lahat ng nagpakalat na po, siya po ay talagang pumanaw na. Nako, ay na-hospital pa na na-hospital. Para yata maraming nananalangin na gusto nang pumanaw itong si Boying Remulla. Wag naman ganyan. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, kabuti ang isang tao, wala po tayong karapatan mga kareaksyon na ipanalangin o mag-wish, katulad ng wish ni Cara David, na lahat ng kurap ay sana ay lahat sila ay matsugi na. Ito po mga kareaksyon, tuloy po natin. At sa kanyang pagsipot ngayong araw, may pasaring si Remulla kay Senador Amy Marcos Nako. tungkol sa flood control scandal. Nako po. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Nako po. pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Yun. Let's just lay off of the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue. Ayan po mga reaksyon, nakikita po ninyo, si Boying Remulla meron po siyang press conference, hindi po siya nakatubo, hindi po siya naka-oxygen at mukha po siyang normal, no? Mukhang walang sakit. Mukhang normal at mukhang malakas na malakas po itong si Boying Remulla, mas malakas pa po kay Abante. Hindi lang natin alam kung sino mauna sa kalandalo ni Abante. Yung naka-Abante ba o yung naka-Remulla? Mag-comment po sa kayo sa comment section. Sa tingin po ba ninyo, sino mauna? Si Abante o si Remulla? Sana naman umaba po ang alam buhay, ano? Hindi naman natin sila wini-wish na sana sila ay pumanaw na. Sana naman ay sila ay magising na sa katotohanan at wag nang mabuhay sa katarantaduan. Ito po tuloy. And try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. We cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day. Minto. Make sure that Tuloy. is Minto mga reaksyon. Pinapahanap na ni Ombudsman Minto. just that you see us here every day Yun. working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Yun. Kaugnay nito, binanata ni Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla Yun. noong January 15. Naku po. Hindi siya alam niya ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako, saan nagagaling? Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman Yun. kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ng sinasabing Cabral Files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng Ombudsman. Naku. Hanggang silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Naku, bakit naman? Ayaw niyong malaman yung Cabral Files? Ayaw niyong sabihin sa taong bayan ng mga punyet ang mga animal na magnanakaw sa taong bayan? Natatakot ka, Remulla? Yung mga taong yan ay walang takot. Wala silang takot. Kailangan malaman ng taong bayan sino yung mga yan. Bakit? Mayroon ba kayong pinagtatakpan at natatakot kayo sa mga taong pwedeng mabanggit dyan, Remulla? Natatakot ba kayo na baka mabanggit yung mga pinoprotektahan o protektado ng mga taong pumuprotekta sa mga kailangan protektahan ng gulo? Bakit hindi nyo ipakita at sabihin kung ano laman ng Cabral Files? Bakit nyo pinoprotektahan si Tambaluslos o si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos daw po hindi bakla. Sino ba nagsabing bakla si Bongbong Marcos? Hindi umano nagpatira lamang siya sa wetpacks. Lagi, it's too big. Oh, honey, do it for me. Put it inside, honey, put it inside. Ganon. Hindi raw po bakla si Bongbong Marcos. Ako, wala akong kinalaman dyan. Bahala sila. Bakla o hindi bakla. Problema na nila yun. Basta masaya sila sa ginagawa nila. It's too big. Bahala sila. Pero ang usapan dito, mga kareaksyon, bakit ako si Remulla na malaman ng taong bayan at ayaw buksan yung Cabral Files? Anong kinatatakot mo, Remulla? Buksan mo yan. Sabihin mo sa taong bayan sino nasa loob ng Cabral Files. Kung talagang hindi kayo natatakot na malaman ng taong bayan na ang promotor, mastermind, ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, bakit sabihin niyo? Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutulayan yun? Ang pwede magpatuloy niya yung tao na namatay. Diba? Alam ka naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang tao na namatay na inaamin naman na nagsasabi. Anong pag-uusapan mo? Wala nang pag-uusapan. Hinamon naman Tama, nanggaling sa isang taong namatay pero dapat yan ay nasa record. Nasa record ng DPWH. Magsisinungaling ba yung mga proponent? Ganon. Kaya pala nakita si Cabral sa Europe. Di umano nakita si Cabral sa Europe. Mga kababayan, buhay na buhay po si Remulla. Naririnig po ninyo ang kanyang boses.
Ni Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. Nako po! What is it true? What is it true? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro sila magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin natin. Diba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tuta yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Diba? Bibigyan niya ng motibo na para wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Ito siya dito. Inatasan na rin daw ni Remulla si Assistant Ombudsman Nico Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaimbestigahan na ni Remulla sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Nako, kailangan mahanap mo na, Remulla, kung sino yung promotor na nagpakalat na ikaw ay talagang itinakbo sa ospital at pinipilit na buhayin. Di ba? Kailangan mahanap mo yan kung sino talaga yung nagpakalat. Pero ako, alam ko na buhay ka. Alam ko yun, buhay na buhay ka. Nakikita ka namin eh. Buhay na buhay ka. Walang duda doon sa buhay na buhay ka. Remulla, sana mabuhay ka pa ng mahabang panahon. Yung datnan mo pa yung 2099. Hindi, malapit na yun. Yung mga 5,000 years. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Ito na mga reaction, panoorin po natin si Ding Chase. Siya po ang nagpakalat na si Bongbong Marcos ay nagpatira sa wet box, stubig. Ano naman kayo problema ni Ding Chase, mga reaction. Bukod sa buhay na buhay itong si Remulla at itong si Ding Chase, mga reaction, para yatang meron na naman bagong pasabog na istubig. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Ito na nga po. Nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng palasyo paukol sa expose namin ni Mr. T. Ito na nga po, ang kakapal talaga ng mukha nito mga inanipak na itong mga putang inanto. Ano sinabi mo, Claire Castro? Dapat may maagarang aksyon patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa palasyo. Naku po. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Pinagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Magkano naman ang budget nyo na niligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos minutusan na naman kayo doon. Sa old neighborhood namin. May paikot-ikot doon, parang tanga. Nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Ando ng mga files. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Naku po. Makuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun ka gusto nyo makuha, ang cellphone ni Mr. T, kasi alam nyo andun lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Di ba yan? Yan ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa ng isang ano dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Di ba? Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages dun. Nila Pauli Totoco at sino ang mga inimitahan niya na naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Huy, may isang AI na sobrang sikat ngayon sa mga social media platform. Ano yun? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy niyo, nakakadiri kayong lahat. Diyan na pupunta ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mamulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Mga manok, tira-tira. Para gawin pagkain, tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Naku. Milyon-milyon, sinasayang nyo. Sa kapritsuhan nyo, putang ina nyong lahat. Ang kakapal ng mukha nyo, putang ina kayo. Naku po. Isa ka pa, Boying Remulla. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post Yun. na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka? Ano pa iimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption nyo. Naku po. O, Hindi yung kayo- boy nga, may sakit ka naman pala talaga eh. Hindi ka pa tinakbo sa ospital? Wala namang masama doon kung tinakbo ka sa ospital eh. Wala namang masama doon kung na-ICU ka, importante, buhay ka ngayon. Eh di, sabi mo, may nagbalita na natakbo ka sa ospital. Eh di sabi mo, hindi ako tinakbo sa ospital, ako mismo pumunta ng ospital, naglakad lang, hindi tinakbo, gano'n. Mga leader. Uy, bangag! Bongbong Marcos, hindi ka leader. Boyang Remulla, kayong lahat, mga potang ina kayo. Nako. You are not leaders of the country. You are terrorists Nako. disguised as politicians.
Kakapal mo kanyong hayop kayo, putang ina kayong lahat. Sasayang yung mga pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? No po. Para makatsupa lang! Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo? Nakakadiri kayo. Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam nyo, wala akong makukuha dito. Maganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon! Kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Utang ina nyo. Hindi ka naawa. Naku po. Porket may mga ano kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo mga followers, puro din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Naku po. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, nagpa-party halos gabi-gabi, nagpapa-orgy sa loob ng Malacanang. Utang ina nyo, kakapal ang mukha nyo. Akala nyo rin talaga na hindi namin makukuha ang mga texts history ng cellphone ni Mr. T. Do, kailangan ng affidavit, pero makukuha namin yun. Lahat ang history doon. Naku po. Ang kakapal mo kanyo talaga. Di ko mawari kung saan kayong galing planeta, bakit yung nagagawa yan sa kapwa Pilipino nyo. Kakadiri kayo. Eto na lang. Okay. Since mabigat tong ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Yun. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isalin nyo na lahat ng nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Sige. Kahit Ako? ipapatay nyo pa ako. Pag nag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Naku po. Tapos susuko ako. Pero pag nag-positive kayo, Naku po. hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Maghihintay ako. Naku po, panoorin nyo to mga kabataan party list kayo, mga makabayad black ha. Panoorin nyo itong estudyanteng ito, sinisira nyo ang buhay nila ha. Sinasabi ninyo, hindi kayo mga tuta ng mga namumundok? Ha? Hindi kayo tuta ng mga CPP? Ito, nahuli ang mga kareaksyon. Isang estudyante na buti na lang nasagip ng mga sundalo natin ha. Mga kareaksyon. Ito, oy, Paduano, panoorin mo to, wag ka reklamo ng reklamo dyan sa social media, Paduano, ha? Panoorin mo to kung anak mo kaya to, Paduano, o kaya itong si Castro, tsaka itong lahat ng mga sa Makabayad Black, tsaka yung mga, itong yung nasa Akbayan, Akbayan, mga taga human rights, panoorin nyo to, paano nasira ang buhay ng babaeng to, ito. Ayan po mga kareaksyon ng ating mga kasundaluhan, sila po ay... May tao. Ayun. Nakita nila sa isang ukay. Ayan mga kareaksyon, nakikita po ninyo mga kareaksyon. Okay, Oh, yun, nakita po ninyo, nakita nila yung... Kasi nagkaroon po ng bombahan dyan, nagkaroon po ng enkwentro dyan, mga kareaksyon. Ayan o. What's your name? Nako! Oh, Chantal, estudyanteng pinaniniwala ang aktivista na tagpuang nakatago sa hukay. Nako mga kareaksyon. Ayan o. Chantal, what's your surname? What's your full name? Santa, ano po siya? Okay, Nako. you just calm down. We were going to help you, okay? Nako po. Okay. Tulungan niyo. Okay, you cooperate with us. Alam nyo, mali po itong galawan ng mga sundalo dito para napaghahalata yata mga sundalo na to eh. Siyempre hindi naman ganyan ang galawan, hindi mo alam kung meron yung bomba, granada o meron yung patalim o pasa. Ba't ganyan sila, ba't ganyan ang approach na dapat? Sasabi mo dyan, taas mo ang kamay mo, taas mo yung kamay mo, gano'n. Tapos dahan-dahan pakyatin yan, tingnan po ninyo ang procedure nila. Paano napaghahalata naman kayo, sir? Baka hindi naman sa tanong lang to, baka nahuli na yan at reenactment na lang ito eh. Pero mali ito ang procedure. Tingnan po ninyo, mga eksperto alam nilang galawan dito, yan o. What's your name? Oh.